Hello! May buntag Mindanao, may buntag Visayas, may buntag Luzon, may buntag sa tibok kalibutan nga nagsunod atong programa diri sa Tele Radio Ronda DXQ o Facebook, YouTube. No, inyo lang i-type ang RPN DXQ CDO. So makita tong programa kada buntag o kada gabi. Og may buntag sa atong mga igsoon diya sa Bohol, Camiguin Island, Bukidnon, Misamis Oriental, o sa itong syudad sa Cagayan de Oro City. Good morning, adlaw karon nga Friday, pizza 30. Wow, hapit na yun mo biya ta sa October. Okay, let us pray. Father, we come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. With the power of the Holy Spirit, Lord, salamat kayo ng kabuntagon. Super sweet ang among katulugon. Super healthy ang among lawas. Super victorious ang among kinabuhi. Tungod kay kanunay ka nagamando ka na mong adto sa kadaugan. Holy Spirit, acknowledge your presence this morning. Give welcome ko ikaw, Diyos, ng Espiritu Santo. Lord, salamat sa iyong paggamit sa akong dila, sa iyong akong baba, sa pagsulti sa kamaturan. Your word is the truth. Og salamat, Father, sa anointing ay mag-iimpan sa mga lagad in order to destroy all the works of my enemy, the devil, demons, evil spirit, witchcraft, the principalities, the powers, the rulers of wickedness in high places, the prince of this air, the god of this world, spirit of death. I am here to destroy your work in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tanang mga sakit nga imong gisabod, mga bungkag, mga palpak, even the spirit of COVID-19. You COVID-19, you are powerless. Dili ka mo makahilabot sa mga katawan sa Diyos. Tungod kay we are the temple of God. We are cleansed by the blood of Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Holy Spirit. Thank you that you will enlighten their spiritual eyes, that they will see the truth. O salamat sa iyong paggamit ka na ako. Salamat, Lord, nga wagtang ang mga corrupt nga mga leaders, mga wagtang mga hanaw sa among nasod sa Pilipinas. That your word says, the wicked will perish, but the righteous will flourish. Kaya salamat, Lord, ng mga anti-government, communism, ISIS, NPE, mga wagtang sa among nasod sa Pilipinas, o mga dakban. O salamat, Father, ng imong pulong nagaprevail na sa among nasod sa Pilipinas. Magabot kanila kagutom sa imong pulong in the name of Jesus. Tungod kayo mong pulong labaw kabililon kay sa pure nga bulawan. Og salamat sa imong paggamit sa imong lagad. Nga matagpulong magawas kong baba the hospital life in Jesus' name. Amen. Minatag awit. Woo! Yes! Wala nang kaba! Wala nang takot! Yes! Handa na ka! Rini na kita magdahit din na Diyos. Tungod wala yung kahadlong. Wala yung kakulba. Wala yung kaulaw magdahit din na Diyos. Hallelujah! Woo! Tungod ang Diyos na kinahanglan sa itong mamagdaing. Tungod kaya ka itong mga anak. Hallelujah! Glory! Thank you, Jesus! Yes! Wala nang kapawala ng takot. Hindi na ako mahihiyama. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang makoy sa
Amen. Tunay na pagpuri. No, purihin natin ang Panginoong Diyos kasi siya ang nagbigay natin ng lakas, walang takot. Yes. Kaya nga, lalong maginhawa ang ating buhay. Wala lang iba na ibigay dito sa sanlibutan para magkaroon tayo ng buhay na masagana, buhay na victorious. No, kaya nga, ang anak ng Panginoon, walang takot, walang kaba, walang sakit, walang problema. Kasi nandyan ang Panginoong Diyos handang tumulong sa atin anumang oras. Kaya walang kaba, walang takot. Amen. Okay. So, we will continue to meditate upon the Word of God. No? Because the Word of God, it will give life. Only the Word of God give eternal life. Kaya nga dapat hindi ito matakot. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot-takot. No? Hallelujah. Manang hayahay. Super hayahay ang atong kinabuhi. Dahil kay Jesus, siya ang dahilan kung bakit lalong maginhawa ang ating buhay. Okay. So, kung doon lang may Biblia, wow. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, no? Iyon diha, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Wow, pagkanindot kaya ang Diyos ang maghatag ng espiritu sa kahadlok. Spirit of fear. Muna anak sa Ginoo, walang takot. Walang kaba, kundi power and of love and of sound mind. So, ito ang binigay ng Panginoong Diyos natin. Kaya nga, walang kaba, walang takot, no? Binigyan tayo ng kapangyarihan, binigyan po tayo ng at love at sound mind. Wow, pagkanindota, pagkayahaya sa atong kinabuhi. No, kinahan magtuon, magutas pulong sa Ginoo. Kaya kung di na magtuon, ang atong buhay walang kabuluhan, way kahulugan. No, dapat may balo kita. Kaya kung di na kabalo, managingon nga wagyan. Wa ginada atong kinabuhi. Okay. So, ato ning pamalandungon ang pulong sa Dios nga ang Dios wala maghatag natog espiritu sa kahadlok. No, mo importante. Anong mahadlok man ta? Dapat ang diablo ang matakot sa atin. Amen. Siya ang dapat sabi ni saya pa. Og kamo ngagi Second Timothy 1:7. Kaya ang Diyos wala maghatag nato sa espiritu sa katalaw, kundi gahom og sa gugma og sa pagbugong sa kaugalingon. So diri ang gisgutan ni Apostol Pablo, inspired by the Holy Spirit, nga upat ang gisgutan diri. Una, wa tagaig espiritu sa kadlok. Ikaduha, gahong. Ikatulo, gugma. O ang ika-upat, doon na tayo pagpugong sa kaugalingon. Wow! Doon na tayo pagpugong sa kaugalingon. Makapugong ta. No? Makapugong ta tungod kay wala ta tagaig espiritu sa kahadlok. So, diri sa mga tao nga mga alagad sa Dios walay kahadlok kay nikunsad na ang Holy Spirit. No? Muna matud pa sa Buhat chapter 20 verse 24. But none of these things
move me, neither do I hold my life dear to myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which receives from the Lord Jesus Christ, to testify fully the gospel of the grace of God. So, matod pa ni Apostol Pablo. Oo. Matod pa niya pagkanindot ba? Nindot pang yuning makasabot ta. Sabi niya pa, apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili, basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoo, sa Ginoong Hesus kalako, nga mao ang pagsangyaw sa may balita sa grasya sa Dios. Okay, mo gani tuyo sa atong kinabuhi. This is the purpose or objective that Christ told us, season out of season, to preach the Word of God. No? Muna yun ni Apostol Pablo, muna yun si Pablo diya sa Acts chapter 21 verse 13. Apan mitubag siya, nganong naghilakban kamo og naghatag kanako kaguol, andam ako mabilanggo og bisan patyon pa ako dito sa Jerusalem tungod og alang sa Ginoong Hesukristo. No? So si Pablo, wa gyud mahadlok ang mga tao, ang mga magtotoo nang hilak tungod kay gipadayag na pinaagi sa balang Espiritu Santo. Ang Holy Spirit mo'y maga-reveal ka na to sa maabot nga mga butang o maabot nga mga panghinatabo. Diri lang gisulti ni Pablo nga nganong nanghilak man kamo o naghatag ka na ko kaguol, andam ako mabilanggo. So kaya magi-confess, mao po na gipadayag sa Holy Spirit nga to kaniya. No? Iya magi-padayag nga andam siya andam akong mabilanggo, ready to be present. I am ready, according to Paul. O bisan patyon ako dito sa Jerusalem, even they will kill me in Jerusalem. So dili ato makita kay yes, mumuni ang iyang kabuton ni Pablo. Pero kung sa akong kabahin musulti ay mo kahadlok kay nagtuo ko nga dili ko mabilanggo. Pero kay bisan unsaon kay gitanong man ni Pablo, abi nimo dili man gud we cannot deceive God, because whatsoever we sow we will also reap. No, harbison gud ni Paul kay mo may ang buhat kani adto ang pagdakop sa mga tao nga nagtuo kang Kristo. So gibalusan pud siya. So okay rag dakpon ka niya, pero kining giingon niya nga word, andam ako magpakamatay. So iya maling pagpili. No, kung ako'y pasultion po, ako di ko mahadlok kay di man gyud ko mapatay sa mga tao. Di man ta mapatay. Kini mangong Acts, this is the history about the apostles, the life of all the apostles, the old apostles. No? So giharvest ni Pablo ang iyang gisulti. Kay siya ra mismo ang nagsulti, no? Wala nga kita, dili ta magpataka-taka og sulti. Muna hinungdan nga si Pablo, tinuod gipriso siya, nga anda man siya magpakamatay. Pero kung tanaw na to ang Bible silent about
sa kamatayon ni Pablo o about sa kamatayon sa mga apostoles diha. Silent ang Bible. Do not add the Bible. Galing kay kining mga leader lagi nga walay mga saktong panghuna-huna. Nganong miingon ko walay insaktong mga huna-huna. Apilon man gud nila ang walay labot. Nag-eskwela sila mahitungod sa history. Nga wala ma-record sa Bible. Gawas ko na record sa Bible, we believe it. No, mo na nakasayop. Nga tun-an na to nga wala sa Biblia. That is wrong. No. Nabitay usa ka alagad sa Ginoo nga amigo kay nako, bright kay siya ang tig-debate sa I don't know kung buhi pa ba kasag patay naman tingali. Wala mo gyud ko kita niya. Suod kay mi. Niya to sa church diha pa ko among fellowship diha pa sa Bilis sa atbang sa City Central. Dito siya suod kay nako siya kay ganahan kay ko siya kay maay kay siya mo debate sa mga klase-klase nga mga pagtuluan nga dili born again. Suod kay mi. Istorya mi dito mi nagkabikil kay sa dihang naghisgot nami nga abi nimo pa sa kaslam si Pablo namatay ko nga pastor wala ba di sa Bible sa dili pa sa kaslam according to the history. No, according to the history, ang istorya magdugangan kulangan suko sa sako ilalata sa Bible what the Bible says mo naging kamaturan. Dili na to dugangan, dili mo na to kulangan. Suko siya. Sa dili. No. We cannot do it to add the Word of God. No. So dito may nagkabikil. Ito nga, sorry yun, pastor, di yun kumutuo. Nga maunay hinungdan nga kamatya ni Pablo o ni Peter kay wala mahisulat sa Biblia. No, according to the history about the Philippines. Do you believe, Pastor Kaslam, about the history of the Philippines? Yes, but some of their history is not truth. Hindi katotohanan. Maraming dagdag, maraming bawas. Kaya nga, dito tayo sumampalataya sa salita ng Panginoon. Huwag nating dagdagan, huwag nating bawasan anong sinasabi ng Panginoong Diyos, yung salita ng Biblia. So, ano nangyari? Galit sa akin. Naog siya ng isuko. Pagkita na mag-otro, naunsa naman nga mura wala na ibukog. Wala na ibukog, wala na pating niwang nga isoon. Grabe ka niwang. Pagkasunod, ambot lang, wala ko kakita niya. Mauna, silutan ta sa Diyos, God will judge us. Kinahanglan atong tan-awon unsa gisulti sa Bible. Kini nga gisulti ni Pablo, iyan yung kaugalingon nga pagtuo. No? Si Pablo willing to die in Jerusalem. Pero mo lang kita kung imong tun-an ang iyang history, si Pablo doon na siya yung mga kapakyasan. Kung imong tanaw, gani nag-compromise na siya, kaya naminaw naman siya, kaya sa dito na siya sa Jerusalem. Mabita hinungdan nagpaupaw siya, kaya nag-compromise siya. No? So diyan nato makita ang ilang kinabuhi. No? So andam, pero nganong pagbasa nako kining Acts, this is the history. No, mahitungod sa ni pulong ni Ginoo kay inspired man ni siya. Muli ang pagpamulong ni Pablo. Andam siya magpakamatay. No? Sa mga propeta na, mga propeta mahadlok mamatay. Mabita hinungdan nga gipasakay siya sa karwahe, paingon sa langit. Hadlok man mamatay diha. Kay patyon man siya ni Jezebel, asawa ni King Ahab. No? Abi magtuon kita pagayo. Walang mingon si David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tinuod man yun. Dili ta mamatay sa disgrasya, di ta mamatay. Pastor kasalanganong giputlagli og si James, agoy kasayon nga tibag. Abi ni mo dugay kay ko tanan ako sa Ginoo, lisod nagdugay ko. Lord, unsa may hinungdan nga giputla magliog si James niya, si Peter giboy-an sa malonda. Ako rita si pamilya kay so man ako pagtulo, Lord.
how to teach your people. Muna moingon ang mga tao, si Pablo gani, si Juan gani, si James, giputlag liog kita pagkaha. Pero wala sila mamatay sakit. They will not die on sickness. In sickness, wala. Hindi sila namatay sa sakit. Dahil tapos na. No? Dito lang, siyempre, bago pa ma-preach yung salita ng Panginoon, yung mga tao hindi na alam. Galit sila kasi mahal nila ang kanilang religion, katulad ngayon. No, pero kita ng katag, kita ng katotohanan. So, makita natin, no, kung ang ilang tinuturo hindi dyan sa Bible, that is from the devil. No, gawa ng diablo. So, dili, kung tingnan natin ang mabuti, apan mitubag siya nganong nang hilakman kamo, og naghatag ka na kog kagul. Andam akog mabilanggo, og bisan patyo pa ako dito sa Jerusalem tungod alang sa Ginoong nga si Jesus. Verse 14, dili gayud nako siya, dili gayud namo siya kapugngan, busa niundang kami sa pagpugong kaniya, og miingon matuman ang pagbuot sa Ginoo. Thy will be done. Abili mo, sa atong kinabi ang kabubuton sa Dios nga miani siya aron kita makabaton og kinabuhing madagayaon. Matag usa nato doon natay kaugalingong prinsipyo. No? Yes. Nagpasabot ba dahil nga magwali ka sa may balita, mapatay ka dili. Ilikay ka sa Ginoo, kahit ang Dios may magbalantay, way makulang nato. No? Gawas kon papatay ka sa yawa. Si Pablo, iyan ang gi-confess. Iyan ang gisugid. Sa dihang gitun-an ako ni pag-ayo, miabot ang palahon nga dito na siya sa Jerusalem, gidakop na siya. Sa dihang nga buot na siyang mingon ang mga parasiyo, mga Hudiyo, ang mga parasiyo, ang mga bunagin, Pablo, paupaw, ina nga, nituok ka sa kasaguan. Tanawa lagi. Tinuod mo ko na isod. Tungod kay iyan namang gisugid. Muna yung sa Bible, confession brings position. Ingon ang Bible, you shall have what you say. Wala. Kaya kung ako si Pablo, oy, ay mo hilak mga isuon. To, dakpon ko nila, pero dili ko mapatay nila. Tungod kay ang Diyos nga akong gialagaran, maoy maayo magbalantay, walay makulang ka na ako. Right? So, di sa Bible, doon natin makuha sa mga alagad sa Ginoo nga doon ay kapakyasan, doon ay mga sayop nga ilang gibuhat. That's why we need to study aron kita dili mailad ni Satanas. No? Kini mismo. Tinoon si Pablo, isog. Kaya magita tagag espiritu sa kadlok. Pero wala magpasabot nga isog ka, mapatay ka sa yawa. Dili. Kaya ang yawa, walay gahambag patay na to. Nganong napatay ta, tungod sa atong ba nga walay pulos nga atong isulti. Kung ako ato mingo nga, ay maghilak igsoon. Yes, andam kong mawali sa pulong sa Dios bisag asa. Di ko mutuo nga mapusilan ko, maligsan ko, mabanggaan ko, kay ang iyang saad, siya ang Dios nga dili tao mamakak, tungod kay siya ang Dios may magbalantay, huwag makulang nako bisan gamay. Hello. God honor what your confession. Wa siya magawa. Eh, yun nga ang gusto mo. No? Wala nga wa siya kapugong ni Pablo. Di ba dayon siya sa balang Espiritu Santo mo ni may tabo. Pero iya mang gusto. No? Ialaw si Ginoo. Munang uban, nahadlok. Wala na mahadlok. Ano mahadlok man nga, gitaga man tagahom. God giving us power. Muna ang realidad. Ako bita nagitanaw pagayo, ako saon nagitunan ko ni pagayo. Nya sa diha nga may padayon sa siyang pagtuo. Niabot yun ang panahon nga gidakop si Pablo o gibilanggo siya dito.
Gani, primero, nakakompromise siya. Yun, ana isuon. Kay, ang Holy Spirit mo padayag man. Gani si Pablo, sultian man siya nga, tanang syudad, naghulat kaniya ang bilangguan. Okay, siyempre, iya namang gi-harvest. Mo-harvest man kita, whether you like or not. No? Mo-harvest taon sa itong gitanong. Muna isuon. Okay. So, muna gayon sa Romans, no? Romans chapter 8 verse 15. Kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili mag-ulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasampit na kita sa Dios pinaagi sa paggingon amahan ko. Manig soon. The Spirit that God given us will not make us sleep. No, dili ta ulipon. We are sons and daughters of God. No, we are peculiar in the sight of God. Muna nindot katong kinabuhi. Hayahay, tunan na to. No? Kinahanglan tunan na to pag-ayo ang Bible. Alaw na to. Kung sa gisulti sa Bible. No? Muna gingon sa Hebrews 2:15. Sa maong paagi, giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Giluwas na niya. Siyempre, may tao nga di mahadlok sa kamatayon, pero wala na gahom si Mr. Kamatayon panghilabot na to. Kung masukol ka. No. Giluwas na ta ni Jesus gikan sa gahom sa kangit-ngit. Muna gitagaan patag kumpleto nga armadura aron kita makasukol. Muna gingon diha sa Biblia. Sa verse 16, kay tin-aw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan kundi ang mga kaliwat ni Abraham. No? Muna gingon sa verse 17, nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsoon sa tanang paagi sa ingon mahimo siyang matinumanon og maluluyon nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasalo ang mga sala sa katawhan. Muna igsoon gipasalo na ni Jesus ang atong mga sala. Gibayaran niya ang atong mga sala. Muna nga di na ta mahadlok. Kay nakadawat ta sa Espiritu nga iya sa Dios. Walay kahadlok, walang kaba. No? Og sa verse 18, og tungod kay nag-antos man siya, og gitintal, makatabang usab siya kanila nga ginatintal. Makatabang manggi siya na to. Muna nga, ingon si Jesus dumuol kamong gikapuyan o gibugatan kay papahulayon ko kamo. Diba hayahay? Muna gingon sa 1 John chapter 4 verse 18, walay kahadlok diha sa gugma. There is no fear in love. Right? Ang gugmang himpit magawagtang sa tanang kahadlok na the perfect love will cast out fear. Busa kung mahadlok gihapon ang tao, wala pa mahimpit ang iyang gugma diha kaniya kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot. Oo. Muna, mga taong mahadlok sa COVID-19, mga tao nga wala mahimpit ang ilang gugma sa Dios. Those who fear in COVID-19, their love will not be perfect. Hello? Yun nga. Wala nga, di ta mahadlok. Mag-unsa man kalibutan, tuyok-tuyok ko man kalibutan, no fear.
Di ta mahadlok because the Word of God prevail in our heart, because the Bible do not fear. Be strong, be bold. Hello. Duta, anawa si Joshua. Namatay ba siya sa gubat? Namatay ba si Joshua sa gubat? Naigo ba siya sa espada? Naigo ba sa espana? Hello! Wake up! Arise! Mas the best kay kita karong panahon na because God dwell in us. Muna nga magbantay ta sa itong mga baba kay dunay gahom kina itong dila. Ingon ang Proverbs 18:21, kinabuhi kamatayon anay gahom si imong dila, dawato nimong samputanan si imong gipamulong. Death and life are the power of your tongue. Muna nga dito magpataka-takaw sulti. No, muna si Pablo, ang iyang sayop ni Pablo kay iyan namang gipamulong. No. Kay numdong ko sa usa ka magwali. Isog kay magwali. Di ko mahadlok. Bisan pagpusilon ko nga magwali, di ko mahadlok mamatay. Miabot ang panahon nga gipusil siya, perting pataya. Kay iya namang gipamulong. No. So mulagi mo na ko nga ako'y musulti, oy, nga nung mahadlok na ko, tinuod, i-allow sa Diyos nga prisuhon ko, por dili ko mapatay, dili ko matay sakit, dili ko mapatay sa yawa, tungod kay nga akong Diyos nga giyalagharan, pinakalabis nga magbalantay, way makulang kanako, bisan gamay, mga pukan ang rinibos akong kailangan 10,000 sa taon ako nga side, di mag-isla makaduol, tungod kay ang Diyos dapig kanako, if God is for us, who is against us? Nothing. Right? Mahay kayo ta. No? So, ang gugma makawagtang sa kahadlok. Ang hingpit na gugma. Walang takot. Munang walang kaba. Walang takot. Hindi matakot. Ang jablom ray matakot. No? Di ba? Hayahay. No? Muna igsoon nga kinahanglan makasabot ta. Kaya kung di ta kasabot, na lalong magbagot-bot. No? Lalong magbagot-bot kung dili kasabot. Kaya makasabot ta. Na, kaya kung makasabot ta. Walang hayahay kaya itong kinabuhi. So, atong Mater Padre, blessed morning, Pastor, of si Dunya Elvira Pidal, may buntag kanimo diha, Dunya, o kang Orange Sankis Limon, sa iyang mga apo nga mga guwapa, o guwapo, o si Pastora Vivian Lizardo, Pastora Vivian Lizardo. Ima Kahilis, may buntag. Norma Pavilion, may buntag. Amin, Pastor. May buntag kang Brad Yuyong. No? Oban sa iyang asawa nga si Dunya, si Doktora Hana diya sa US. No, uban po ni Dadong Dalugdog, ala maglitson na punta niya. Namiya man ang litson ni Dadong og si Sister Palanas, no? So sa tanan nga nagsunod mayong buntag. Okay. Padayon ta igsoon. Muna nga atong bantayan ang atong mga dila, no? Magtuon ta, makita na tuon sa sayop. No? Basahon nimo ang mga kinabuhi sa mga hari. Ilang ang sayop ngano nga tiklo sila, ngano nga matay sila. No? Mula nga mao gyapon panahon na karon nganong gipatay ka sa yawa, ngano napatay ka sakit, ngano namatay ka naligsan nga nabangga ka, imo man ang pagpili. No? Dili plano sa Dios madisgrasya ta. Kung na-disgrasya ka, kabubuton. Galaw, na panahon ni alaw sa Ginoo nimo kay dunay something wrong nimo. No, ang yawa makahimog ka daot tungod kay gitagaan nimo siyang lugar. Muna ingon si Pablo, inspired by the Holy Spirit, do not give up place the devil. Do not give place the devil. Why?
Bakit hindi natin siya bigyan ng lugar? Kasi gumawa siya ng masama sa ating buhay. Kaya nga, binigyan tayo ng sandata para ang diablo ay hindi lumapit sa iyo. Banatan mo siya, patayin mo siya. Kasi yun ang gawa niya. Yun nga ang gawa ng diablo, is to kill, to destroy, to rob our blessing. Upon thanks to God who give us victory. God given us complete armor. Muna nga lalong maginawa ang ating buhay. Walang sakit, walang kaba, walang takot. No? Love ang binigay dito. Unsa to? Hindi matakot, hindi tayo binigyan ng takot, binigyan tayo ng kapangyarihan, binigyan tayo ng sound of mind. No? Love, pagkayahaya. Ngunit ang resulta sa mga tao nga nakasabot sa pulong sa Ginoo. Pero hindi mo naintindihan ang salita ng Panginoon. Yun nga ang dahilan ba't maraming mga maintenance, maraming mga sakit, mga anak ng Panginoong Diyos nagkaroon ng sakit kasi dinaya siya ng diablo. You are deceiving by Satan. No? Kasi hindi tayo naniwala sa kanyang salita. The word of God will not prevail in our heart. That's why many Christian, many leaders died premature. Alam. No? I don't care. I don't believe. Sickness, I don't believe. Because it is written in the Bible what the Bible says I am. I am what the word says. Right? I am more than conqueror. I am seated with Christ in heavenly places. I am victorious. Because the Bible says, no? What the Bible says, I am. I'm a new creation. I'm a brand new man. I have the Spirit. The Holy Spirit dwell in me. No? Kung tanay mong ilitok, sa inyong gilitok ni mo, na ako'y sakit, na ako'y diabetes, ingon ang yawa, amen, 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 patay ka, dili madugay. Mamiyatay. No? Alam mo, anong sinasabi ng Bible? Ingon si Jesus, maghatag taghusay sa matag pulo nga way pulos nga atong gisulti matud pa sa Mateo. No. Dawato nimo sa putanan si mong gipamulong. Sama nako, akong gidawat ang akong gipamulong nga hayahay kay ko, wala ko'y sakit, daghan kong kwarta, wala pa ko'y problema. Ingon ang Bible, maghusay ta sa matag pulo nga way pulos matud pa ni Ginoong Hesus. So, sayon ka. Mulang hayahay. Victorious. I am fighting against the eternal defeated enemy. Di ba hayahay? May mga magka-imo man kung tanaw, abin mo na yung mga Kristohanong kasagaran, gitanaw nilang problema. Wala mag-ingon ang Bible, looking to your problem, looking to Jesus. It means to say, looking to His Word, because Jesus and the Word are one. Amen. So, naku, gitanaw man mo. Ayaw tanawan ng gikuhaan na kag-unsa diha sa imong parte sa imong lawas. Iampo nga, Lord, salamat nga ang parte nga gikuha sa doktor sa imong lawas, ilisda nimo brand new nga kidney, brand new nga unsa man na diha. Sutian nimo. Ya sige magagpamulong, di nako mga anak kay gikuhaan ako kuan. Ayaw tuwa na. Kaya ang anak sa Diyos, naglakat sa pagtuo. We walk by faith, not by sight. No, pakit-on ka sa yawa. Pero iyon si Jesus, according to your faith, it will be done unto you. Sumala sa mong pagtuo. Muna nindot ka itong kinabuhi. Uy, walay makalabaw. Huwag yung makalabaw. Walay makalabaw. Huwag yung makalabaw sa gugma ni Jesus, sa kaayo ni Jesus sa atong kinabuhi. Og matod pa diya sa Lucas 10:19, ingon si Jesus, pamati kamo, gihatagan ko kamo gahom, agoy na gahom na pod, aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin, naghulagway ni mga bitin, mga yawa, o sa mga tanga, mga demonyo man siya, sayon lang makanasya, yatak-yatakan, o ang tanang gahom sa yawa, tanang gahom sa yawa, o walay makaunsa kaninyo, walay makaunsa. Nga nung naunsa man mo,
paakan mo iro, dagal mo sa doktor, injeksyonan, hurot ang kwarta. Oy, kadaghan nagpaampo na ako nga gipangmaak sa iro. Ang ato mga estudyante gipaak sa iro, kabalo na sila mo gamit. No? Tanawa. Basahan ko na yung Biblia, oy. No? Basaha. Pamati kamo. Gihatagan ko kamo gahom. Agoy, gamhanan mo yun yung anak sa Ginoo bisag kung saon. No? Sa English translation para maintindihan ninyong mga hindi makaintindi ng Bisaya. No? Pag ganindot anong mo ingo ko ganindot? Anong mo ingo ko hayahay? Tinuod manggid kay hayahay ta. No? Muna gingon diha sa Luke chapter 10 verse 19. Anong sinasabi? Jesus said, atong basahon sa English translation kay English man yung mga tao karon na minaw. No, American Standard Version. Behold, I have given you authority to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall any wise hurt you. Di kita rin masakitan. Walang kaba, walang sakit. Ang yawa ray masakiton. Amen. Ang yawa ra. Anak ka sa yawa, masakiton ka. Pero anak ka sa Ginoo, ang yawa ray masakiton. Marcos 16:18, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall in no wise hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Tanawa na? Muna ang kamaturan. Hayahay. No? Sama ni Pablo. Sa diyang ang bitin milikos niya. No? Wa siya maunsa. Di man kita maunsa. Sa magkaunsa nga na may gamhanan nga nagpuyo sa imong lawas? Kung ang imong lawas na nagpuyo nga gamhanan, nganong masakiton man ka, nganong malutlan man kang sakit, kadak kung binuang, giilad ng kasayawa, leader kay ka masakiton, giilad ka ni taning. Halawa, na yung mga leaders nga, dagan mas doktor, di, pag-abot sa doktor, gihimong COVID. No? Ano na COVID? Bakit nagkaroon ng COVID nga alaga ng Panginoon? Kasi hindi siya naniwala sa salita ng Panginoon. Dito siya nagpunta sa doktor. Kaya ano nangyari? Ang daming namatay. Alam mo, kung we will deep study in the Word of God, that is a sin in the sight of God, because the Word will not prevail in your heart. You are a preacher of the Word, but you do not act what the Word says. You are deceiving yourself. Right? Galit kayo sa akin. Katulad lang nga galit kayo sa Panginoon kasi hindi kayo naniwala sa salita ng Panginoon. Magaling tayong magsabi nga ang Panginoon ay David's healer. O ya, tumakbo sa doktor. Pagka walang hiya-hiya, tigidig, hiya-hiya. Walang hiya. Sayang. Di ka maging leader. Dapat members lang kayo. Huwag kayong maging leader. Kasi ayaw ng Panginoon ng leader na may takot. Anong sinasabi ni God the Father to Joshua? Joshua, do not fear. Be bold. Be strong. Courageous. As a leader. Leader ta nga ginihugan sa Ginoo, di ta mahadlok. Dapat ang yawa mo'y mahadlok na to. Amen? Nandyan pa ba kayo? So pag-ayahaya, oy, to God be the glory. Yun nga sinasabi ni Jesus.
Ang daming mga pastor, mga bishop, mga tiklo, kay nidagan man sa doktor. Ingon na yung uban, pastor kasla, maabot ang panahon, maadto ka sa doktor. In Jesus name, ang yawa rin maadto sa doktor. Wala sa Bible. Anong sinabi ni Paul, inspired by the Holy Spirit? Is anyone sick among you? Just call the elders of the church and let him anoint with oil, and the prayer of the righteous man is availeth man. Oh, dili kay magpalit tag oil kay atong ihaplas anong tamayo, patakaran ka. Dili makaayo ang oil. Ang makaayo ang pag-ampo nga dunay pagtuo. Dili ta bugo. Bright liwatan ni Jesus. Amen. Anak mga sa Diyos. Anak kasi Diyos, katalawan ka, agoy. Pamahingpit ang imong gugma. Gugma-gugma lang. 50-50 tingali or 30% nga gugma. Kaya ang gugma, walay kahadlok. Ang hingpit nga gugma, walay kahadlok. Pero mahadlok ka, pamahingpit ni mong gugma. Amen. Mauna. Gitagaan tagahong. Di ta maunsa. Muna nga taas sa kinabuhi, di ta matay sakit. Kuhaon ta sa Ginoo, mora kag natulog. Maingon ang Ginoo, nak, the time of your departure is at hand. Kay niabot naman kag 100 kaping katuig na. Okay, Lord. Pero gusto pag yung additional, you can pray. Sama sa kinabuhi ni King Hezekiah. King Hezekiah. The Lord told, prophet Isaiah told King Hezekiah nga, told them, pangandam, kay mamatay ka na. Ay, kay nag-ampo man siya, wa malayon. Mamatay siya, pero additional 15 years. Diba? The prayer of the righteous man is powerful. Muna nindot ka itong kinabuhi. Walay lain. Only believe Jesus Christ. Only Jesus is our Savior. There is no other name given in this world that you will be saved. Just believe Jesus. Just accept Him, your personal Savior, and invite Him to dwell in your heart, and He repair your body, that your body will be complete in Him. Agoy, kanami, kasarap. Wala nang iba. Wala nang iba. Wala nang iba. Wala nang takot. Wala nang kaba. Kasi hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot. Yun nga ang katotohanan. No? Eskwela mo ikson this coming hour, kining okay na ang atong government. Okay? We will abide the bylaws of our government. If we against the law of the government, we are also against God, because God put them. Gipahimutang sila. Kay sila ang nagdalag espada. Kung nagdalag espada ang atong government, patay ka diha. Kay nisupak man ka. That is your mistake. Pero kung wala ka mo supak silang balaod, nya mo plano silang patay nimo, sila'y maunay pagkapatay. Because God is the best shepherd. We are not lack anything. Yun nga ang katotohanan. Wala. Walang hayahay kay ta. Di ta mabangga, di ta maligsan, di ta mapusilan, di ta matay sakit. Tungod kay ang Dios nga atong gihalagaran, maayong magbalantay, walay makulang nato, bisan maglakat kita sa walog sa landong sa kamatayon, dili ta maunsa mga pukan ng linibo sa imong kiliran og sa tuon nimo nga side, mga palpak sila. Tungod kay God is in us, with us, for us. If God is for us, who is against us? Nothing. Okay, mag-aampo na tayo soon, no? Tanaw sa nako ang mga text na igsoon kayo ang atong Facebook, pati yung ambot na atong Facebook. Naunsa naman taon na, hinay kayo, na kusog man tayo kayo mga mudawat o kwarta.
Yung atong mga kuan di man hinay man ilang giun sa kanila ilan namang giapil na napiktuhan kini sa kanang COVID ni basig na COVID ng mga tao nagtrabaho diha. No, kay luya naman di nakaginhawa ti ali napiktuhan. No? Pero salamat sa mga natay mo abot tayo diri igsoon. No, nga kusog na kayo. Salamat kayo. Mawag ta nang hinahinay diha di maning kamot nagpakusog diha aron mo. Okay, good evening Pastor, sa imong pamilya super hayahay ang mga anak sa Dios akong gihinayan ang radyo great lang ko sa tanang listener o members of the Word of God Spirit Live. Salamat sa pagbasa Pastor. Amen. Amen yun. No, amen. Kaya nga itong kaaway wala na yun na tiklo na yun si Satanas. Wala na yun siyang magawa. No? Mayong kabuntag Pastor og sa imong pamilya og tanang namati karon alis lipunhay. Salamat. Okay, mag-ampon na ta. Father, we thank you so much Lord sa imong word that you reveal us this morning. Salamat Father sa imong pagbalay sa tanang listener from the north, south, west, east. Thank you sa imong dugo nagatabon ka na sa malunda nga nagakural kanila. Nga bisan asa sila karon magnegosyo, magtrabaho, mobiyahe, bisan silang buhaton, safety lang kinabuhi. Tungod kay pinakadabis ka magbalantay, way makulang na mo bisan gamay. Lord, ako ituboy ang ako makaisunan sa Word of God Spirit Life. Nga ang uban ka na Lord, gihimo nimong millionaire, billionaire, trillionaire tungod sa ilang pagkamatinudanon. Imong gipiyal sa akong mga igsoon Lord sa pagkupot sa bahandi diri sa Pilipinas. The wealth of this here in the wealth of the wicked here in the Philippines will transfer to the righteous, to transfer to us, O God. We will use it to expand your kingdom on earth nga sa dili pa kamo balik billion souls nga among ma-equip, ma-train sa imong pulong tungod kay imong pulong labaw kabilihon kaysa platinum kaysa bulawan. Kaya salamat Lord, salamat kay Father God nga kanunay ka nagamando ka na mo nga sa kalugan, kanunay ka nagatudlo ka na mo sa mga bulawan, mga bahandi nga imo nang gihatag ka na mo. Ang yawa Satan, you cannot hinder, you cannot touch in the name of Jesus. That is ours. That is for the righteous man. Nga mo'y malag-iya. O salamat Father, ngay ka ang Diyos may magbalantay na mo, walay makulang ka na mo, uban sa kumang isyonso, sa naglaing-laing mga nasod, Lord. Thank you sa mga nagatamon ka na sa mulunda, nagakoral, nga ang favor na kanila, Lord. Sa tanan nilang kamot nga pagahikapon, imong pagapanalaginan. O salamat sa pabor nga imong gihatag sa kumang ison, ang ilang mga desire, imong gi-grant, Father God. O salamat kayo ni kamuntagon, nga kami imong mga anak, magadawat kanunay, o panalangin, bulawan, kwarta, tanan among pagadawaton karamuntaga. All the glory belong to you in Jesus' name. Amen and God bless you.